Hello mga ka-hardwork, mga ka-loyal. Welcome back sa ating channel. Today is Thursday. Time check is 4:04 p.m. It's January 9, 2025 na po. Ngayon po pag-uusapan natin ang nangyayaring sunog ngayon sa LA. Ito pong wild fire na kasalukuyan pang nangyayari sa LA. Nakakaawa po at nakakalungkot talagang malaman ang nangyayari ngayon dahil maraming mga istruktura, buildings, houses na natupok po na ng mga apoy. At kung hindi ako magkakamali po, ang balita sabi either 5 or 6 na ang confirm na namamatay po. So it's really sad news po. Nangyayari to, lalong-lalo na it's winter pa kung baga dapat. Kaya lang siguro po dahil it's been drought or wala pang ulan lately, at saka yung windy, very windy, kaya nagpapakalat lalo ng apoy yon siyempre. Kaya bago natin pagpatuloy mga ka-hardwork, mga ka-loyal, abante muna tayo at itutuloy natin yung kwentuhan natin mamaya. Okay mga ka-hardwork, mga ka-loyal, papasok na po ulit tayo sa freeway, sa Freeway 5 North. Okay, tuloy po natin yung kwentuhan natin sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa Los Angeles area. Meron pong kaganapang sunog, wild fire. Siguro nakikita na ninyo sa mga balita ngayon. Talagang top of the news po dahil napakarami pong mga bahay were lost, na burned down, buildings, obviously mga sasakyan din. Kaya it's so sad. And it's really sad also dahil sa ngayon may nababalita na pong, like I said kanina, either 5 or 6 na namatay na po. Sana eventually po makontain na itong wildfire na to. Kaya salute sa mga firefighters po natin dyan that are risking their lives to fight the fire. Pati yung mga volunteers, I'm pretty sure maraming mga volunteers dyan para po labanan yung apoy dyan, yung wildfire. It's becoming more difficult dahil po kasi lalo na kahapon, yung wind, it was so windy at walang ulan pa na dumarating. Naubusan pa ata ng tubig yung mga hydrant. Kaya it's so difficult, devastating. It's just sad. Kaya what can you say? You wanna be prepared sa lahat ng mga dumarating na mga sitwasyon na unexpected, but sometimes you get caught in the situation na hindi ka prepared. Kala mo you're always ready, pero mayroon pa rin pong nangyayari na tulad ng yung mga namatay, hindi na alam kung paano nangyayari sa kanila. It's so sad. That makes you think also to prepare yourself. Halimbawa po, kasi hindi natin alam kung maapektuhan din tayo dito sa area natin na isa-shut off nila yung gas. So it's another way of thinking, okay, maybe I should have flashlight, emergency lights, mga ganun bagay po ba, just in case. Or better yet, kung magkaroon tayo ng siguro generator. I have been thinking about that before. So kung hindi man sa ngayon dahil it's too close, it's probably one of my bucket lists na either I'll buy a generator just because you never know.
Yan, laging mayroon akong battery, mga flashlight, siyempre water, at kung ano pa. Kung natatanda po ninyo, nagkaroon ng pandemic, ay nako, grabe talaga. Hindi ka makalabas. Kami pwede, pero karamihan hindi, yung mga tao. Kaya imagine noon yung toilet paper, water, and paper towel, talagang ubusan. That's why it's always good to be prepared kung makakaya rin lang. But again, sometimes itong mga unexpected na mabilis na ganun, you get caught off guard. I just wish yung mga firefighters nating brave firefighters they are also safe, fighting the wild fire na nangyayari ngayon dito sa LA area po. Dahil grabe, kung titignan nyo po, kung makikita nyo sa news yung liyab ng apoy, yung lawa, hanggang it's really shocking. Imagine kung ang bahay mo isa sa mga natupok, it's really devastating. So ang importante yung lives, siyempre yung property mapapalitan naman po yun in time. Kahit although siyempre it's gonna be hard to get back on your feet pag nalagay ka sa sitwasyon na ganun, pero mas importante pa rin yung buhay mailigtas. Siyempre maraming nakatirang tao dun sa area na yon. Kahit pa paano, ang dami rin na naapektuhan, whether you're rich, you're poor, or nasa middle ka. The fire doesn't care kung sino ka pag inabutan ka niya. So whether malaki yung bahay mo o hindi, pag inabutan ka niya, makakapektuhan pa rin ng pamumuhay mo. So let's just hope and pray, sana hindi na lumala at eventually makontain na ng ating mga firefighters at yung mga medics natin po, mga tumutulong dyan. Let's pray of them na hindi rin sila ma-injury or ma-injured, at mailigtas pa nila ng marami yung mga taong nangangailangan ng tulong sa ngayon, dahil it's really needed. I also pray, mga ka-hardwork, mga ka-loyal, na ang ating mga kababayan dito na nakatira sa LA, safe sila. Dahil kahit pa paano po, marami rin siguradong mga Pilipino sa LA na nakatira. Sana ligtas po sila at nasa mabuti silang kalagayan. Dahil pag tinitingnan po talaga ninyo sa balita o sa news yung kasalukuyan nangyayari, nakakatakot at it's nakakalungkot. I hope and pray everyone are gonna be okay, lalo na po yung ating mga kababayan. Sana ligtas sila. Okay mga ka-hard work, mga ka-loyal, exit na tayo dito. Ano po tayo sa freeway. Like tayo mga ka-hard work, mga ka-loyal, sa ating kwentuhan tungkol sa sunog sa Los Angeles. Kung gaano kasakit ang masunugan ng properties or sasakyan, or yung mga memories niyo na nasa bahay, mga special memory na iniingatan mo. So dahil kung nasunugan ka, lahat po yun mawawala din. Imagine ang magiging katayuan ng mga taong napinsala ng apoy na yun.
That is so really devastating. Nakalungkot po talaga. They're gonna start all over again. Karamihan sa mga yun sigurado ilang decades na nakatira sa kanilang mga tirahan, and then in a snap like that nawala po. I just hope and pray na karamihan po ng mga nabiktima ng apoy, mabigyan sila ng sapat na tulong, which I believe yung government naman dito siguradong hindi naman pababayaan ang mga taong na ng apoy, ng sunog, na apektuhan. And I hope also mayroon silang mga insurance para kahit pa paano kung ano man yung nawala o nasunog, may babalik. Kung hindi man yung exactly na price, at least there's something there para makapag-umpisa sila. Pero mahirap pa rin po dahil kung nalagay ka sa ganung sitwasyon, you're gonna start all over again from the scratch. It's really difficult. It's really difficult. Okay, mga ka-hard work, mga ka-loyal, nandito na po tayo. Papasok na tayo sa ating community at nakabukas na yung gate. Okay, nandito na po tayo sa bahay. Iyan na po natin yung maiksing video natin. I thought I could talk a little bit about kung anong nangyayari dito sa LA, California dahil po sa sunog. So, yung lang po, again, I wish everyone are safe. Sana walang napinsala sa ating mga kababayan dito sa LA. Again, thank you mga ka-hard work, mga ka-loyal. Hanggang sa sunod muli, dito muna tayo mag-e-end.